Okay, so magandang gabi. So nandito tayo sa ating indoor nursery. Ngayon ay May 17, 7:30 ng gabi. So tinanim natin yan noong May 16. So 1 day pa lang sila. So yan, yung iba nag-germinate na. Pero unang ginawa ko dyan, so may ganito tayong mga net cups. So, yung mga buto nilagay ko, tas nilubog ko lang ng konti. Katulad yan. Yan. Nakalubog ng konti. Dati kasi, ang ginagawa natin, nilalagyan natin siya ng konting lalim, tapos, inuhulog lang natin yung buto dyan. Based sa recent result natin is, mas maganda yung ganito. Yung, pinupush mo siya ng konti, para ma-maintain niya yung mas magandang humidity sa paligid nung pellet. Ayan. So usually, pag nagtanim ako, nilalagyan ko na agad ng tubig yan. Kahapon, meron pang nakatanim dito, which is tinransfer na natin kanina. Yan yung video natin. So, lalagyan ko na lang ng label siguro yan. So, usually, pag tinanim kong ganyan, nilatag ko, inisprayan ko ng tubig, spray mo ng tubig, tapos nilalagyan ko agad ng tubig, which is yung 100% solution ko dito. Pero hindi naman siguro sobrang 100%. Kahit half lang naman siguro, okay lang. Tapos diretso full strength na kaagad siya. Or pwedeng full strength na kaagad. Mas magastos lang kasi pag full strength agad gagamitin mo. So after nyan, saan ba yung ito? Meron tayo dito 500 ml na liter na cup. So, lipat lang natin yan. So, simple lang. Ilalagay lang natin to doon. So, hindi ko sure kung kakasya pa to. Pag hindi yan kumasya, gagawa pa ako ng solution. So, kung 3 liters, kakailanganin natin ng 5 ganito. Hindi ko sure kung tama ginagawa ko, pero yan. Ano naman yan, yung mga bakante na yan, yan yung hindi ko pa kayang i-commit na ngayon ang tanim natin ay 208. Yan. Yan. Pero usually, pag walang space dito sa tataniman, meron tayong imbudo. Tapos, alam ko dapat na buo. Ayan o, mapansin nyo. Butas. Kumpara dito na, ayan, may opening. So, kinat ko yan eh. Pakita natin. Ayan o, putol. Pinutol ko. Para lang sa purpose na yun. So, may isang cell or isang net cap na pwede kong tanggalin. Tapos, dyan ko ilalagay yung tubig. Nakailan na ba tayo? Dalawa? So pang ano na to? Pangatlo. Ayan. So kanya-kanyang style. Pero pwede mo lang itong gawin pag hindi pa malalaki yung seedlings kasi tatama yung paligid ng funnel dun sa mga seedlings eh. Pero ngayon mga buto pa lang naman sila. So after ilan ba? 4? Ito, 5. Ayan. So tingnan natin yung tubig mamaya. Kukulangin nga ako ng tubig. Titimpla na lang ako ng mabilis. Pero nilagay natin yung pH level. Ayan. So, ayan na may tubig na. Pero tinataasan ko pa yan eh. So, dagdagan pa natin. Gawin natin 3.5. So, tansyahan na lang naman ha. Ito nga, hindi naabot na yata ng 3.5. Kasi konti na lang eh. Ayan. 3.5. Gusto ko medyo mataas yung tubig. Ayan. 3.5. Pwede na siguro yan. Ayan. Ganyan kataas tubig. Dito wala pa. So ito binutasan ko rin. Ayan o. May butas. Pero mali. Kasi ang ginawa ko, ginit na ako lahat ng net caps. So, yan.
So, ang drawback lang niyan is madali siyang pasukan ng alamok. Yan. So, siguro susunod lagyan na natin ng takip yan o kung naman. Pero ganyan yung setup ko. So, tapos walang ilaw. Papatayin ko na yan. So, for 2 days, wala silang ilaw. Hindi naman nila kailangan ng ilaw doon within 2 days. So, yun lang. Yun lang yung masishare ko sa inyo sa sewing setup ko ngayon. So, nagbabago-bago ako ng setup. Depende sa nagiging result ng mga seedlings natin. Alam nyo naman yan. Ang tinanim pala natin ngayon, nung nakaraan ito, Olmeti, Scamander, Parkhurst, tsaka Hydraulic. So, ang dami nating Olmeti. Nakita nyo naman sa tinanim natin. Tapos ngayon, ang tinanim natin ay Olmeti, Hydraulic, Ruksay. Ruksay kasi, ito yung red na tinetesting natin ngayon. Pero 3 peraso lang ang tinesting ko. 3-4, mga ganun. Tapos meron tayong mint, meron tayong pak choy. Red and green na pak choy. Red or purple ba yun? Basta ganun. Yung hydraulic, naging maganda kasi yung benta niya. Kaya palagay ko, baka hanap-hanapin ng customer. Or curiosity na rin. Tsaka maganda kasi yung laki ng ng hydraulic. So, iniisip ko, yung naman, yung Strosa, pwede naman, pero kailangan i-harvest or maibenta ko siya within 38 to 42 days. Kasi nga, nung last video natin, 47 days, nag-bolting na siya dito sa location ko. Pwede hindi siya mag-bolting sa ibang location, especially kung malamig. Pero dito sa location ko, magbo-bolting talaga agad siya. Ang ayaw ko lang sa Strosa, sobrang lakas kumain ng tubig. Ang bilis niya umubos ng tubig. Siguro dahil nag-bolting na nga rin siya. So anyway, maliban dyan, so nandito yung mga pak choy natin. Hindi ko lang alam kung ito yata yung green, tapos red, tapos ito yung mint. Yan. Yung pinakahuling hilera, puro mint yan. Nagtanim na ako niyan sa taas, kaso hindi ko alam kung ano ba itsura ng seedlings ng mint. Kaya, nagtanim ako dito para makita kung ano itsura ng seedlings. Kasi yung lupa ko dun sa taas, kung ano-ano tumutubo. Minsan may amaranth, minsan may petchay, o kaya mustasa. Yan, may mga sumusulpot-sulpot doon sa mga sa mga soil ko. Well, anyway, yun lang pala yung topic natin ngayon. And hopefully, may na-share ako sa inyo. And nabanggit ko ba na itong ilalim nito ay may support? Kasi nga, di ba, sobrang flimsy or sobrang lambot. Ito pala. Ito, sobrang lambot nitong sobrang lambot nitong seedling tray na to na ginagamit ko, itong 128 holes. So para para maiwasan ko yung lubog ng gitna, meron niyang mga support, So any support na lang siguro. Ang ginamit ko, yung mga seedling tray ko na ginupit din dati, ito, yung medyo malalaki. Ginawa kong support dun sa gitna. Siguro dito, tsaka dito. Pero damihan nyo na rin kung saan napapansin nyo na lumulubog. Para medyo pantay-pantay sila. Ayun lang naman yung hindi ko yata na-discuss kanina. Pero anyway, ayan ang mangyayari niyan. Then after that, sa setup ko, after ma-sprayan, malagyan ng tubig, tinatakpan ko na sila. So, after kong takpan yan, siyempre, patayin ko ng ilaw. Kasi 2 days naman sila dyan na kahit walang ilaw, okay lang. So, hindi ko lang sure itong pak choy kasi nag-germinate na agad siya 1 day pa lang. So, palagay ko abot pa naman 2 days yan bago talaga siya mag-germinate ng tuluyan. And yung sa pak choy, pinarest din natin yung mga buto niya katulad ng ginawa natin dito sa mga natin, pelletize. So, pinupush natin siya ng konti dun sa coco peat. So, titimpla lang ako ng konti pa nito, solution, para lagyan natin yung kabila. Yan lang. Thank you very much. Bye-bye.